The great devotion to Santo Padre Pio is exhibited in the Church, not only from the Archdiocese of Lipa, but even from other ecclesiastical provinces of the country. Exceptional number of devotees to Santo Padre Pio come to this church. This was the strongest argument for the approval of this church to become a national shrine. Nais ipahatid sa inyong lahat ang aming taus-pusong pasasalamat na naging bahagi at bahagi ng kasalukuyang pagpapalago pa ng debosyon kay Santo Padre Pio at pagpapaganda pa ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat sa inspirasyon at pangarap ng mga taong naging instrumento ng Diyos upang maisakatuparan ang isang mithiing Diyos ang may nais. Ang bahay dalanginan at laganap na debosyon kay Santo Padre Pio. Ipagpatuloy pa natin ang isang magandang pagtutulungan patungo sa isa pong mithiin. Ang dumami pa ang deboto ni Padre Pio sa buong Asya. Naniniwala po ako na kaya nating marating ang isang pangarap na maging sentro ng debosyon ni Santo Padre Pio ang lugar na ito, hindi lamang ng buong bansa, kundi ng buong Asya. Sa ikalimang taon ng pagkakatatag ng iskola ni Santo Padre Pio, may 18 na tayong matagumpay na nakapagtapos sa kolehiyo. Kaya naman, lubos ang aming pasasalamat sa inyong walang sawang suporta at pagbabahagi upang maipagpatuloy ang programang ito. Ngayon, atin pong tunghayan ang mga pagbabahagi mula sa ilan sa ating mga iskola ni Santo Padre Pio na nagsikap upang makapagtapos at hanggang ngayon ay patuloy na naglilingkod sa simbahan. Ako si Arman Lopez. Nakapagtapos bilang petroleum engineer at sa kasalukuyan, nagtatrabaho ako dito sa Mabuhay Gas Savers Incorporated bilang deputy engineer. Sa kasalukuyan ako yung nagseserve sa LECOM or Lectors and Commentators bilang reader ng mga ito. Ngunit, 13 years din ako nag-serve sa sakrista ng Santo Padre Pio. Malaking pasasalamat ko sa Eskola ni Santo Padre Pio dahil sila ang umubog sa akin sa kung ano man ang tinatamasa ko ngayon.
Ako si Clarissa May R. Cornejo at nagtapos ng kursong Bachelor of Elementary Education Generalist. Ako ay kasalukuyang nagtuturo sa Escola de San Antonio de Padua Incorporated sa Tanawan City, Batangas. Ako po ay 8 years ng server ng Youth Leco at kasalukuyang acting youth coordinator ng Parish Youth Ministry ng Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Sa mga tao sa likod ng Escola ni Santo Padre Pio, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo. Hello mga kapiyo, ako si Wilmar Del Rosario, graduate sa Batangas State University ng kursong Bachelor of Industrial Technology. Kasalukuyan ako nagtatrabaho sa Amcor Technology Philippines as an equipment specialist. Almost 10 years na ako nagsiserve dito sa Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Sana marami pa silang matulungang mga kabataan na nagnanais makapagtapos ng pag-aaral. Sa ikalimang taon ng pagkakatatag ng programang Escola ni Santo Padre Pio, pakinggan natin ang 5 aral na natutunan ng mga eskolar ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Natutunan naming tanggapin ang bawat biyaya, maliit man o malaki, bilang tanda ng pag-ibig ng Diyos. Tulad ng turo ni Santo Padre Pio, salamat sa lahat, sapagkat lahat ay biyaya. Ang pananalangin ang pinakamakapangyarihang sandata ng isang Kristiyano. Ayon kay Santo Padre Pio, manalangin, umasa, at huwag mabahala. Sa pamamagitan ng panalangin, nakatagpo kami ng lakas sa gitna ng hamon ng pag-aaral at paglilingkod. Higit sa lahat, natutunan naming ipakita ang aming pasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod sa simbahan at sa kapwa. Ang aming buhay ay dapat maging patotoo ng pananampalataya at kabutihang asal na itinuro ni Kristo at ni Santo Padre Pio. Natutunan naming ipaubaya ang lahat ng aming takot at pangamba sa Kanya. Ang pag-asa ang nagbibigay sa amin ng tapang na magpatuloy at manitiwala sa Kanyang plano para sa aming kinabukasan. Bilang mga scholar, dumaraan kami sa iba't ibang pagsubok. Ngunit natutunan namin na ang bawat hirap ay may kasamang grasya. Gaya ng paalala ng Santo Padre Pio, ang takot ay walang silbi. Ang Diyos ay kasama natin. Naway patuloy nating matulungan ang mga kabataang ito na maabot ang kanilang mga pangarap. Maraming salamat po sa inyong kabutihang loob. Naway, gantimpalaan kayo ng poong may kapal at ng ating mahal na patron si Santo Padre Pio ng masaganang biyaya. Kami po ang Escola ni Santo Padre Pio. Maraming salamat po. Panalangin sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. O aming Ama, biniyayaan mo ng lubos ang inyong lingkod na si Padre Pio ng mga kaloob ng Espiritu Santo. Itinatak mo po sa kanya ang 5 sugat ni Kristong napako sa krus upang magbigay saksi sa mapagligtas na pagpapakasakit ng inyong anak. Puspos ng biyaya, inakay ni Padre Pio sa kumpisalan ang marami sa ikaliligtas ng kanilang kaluluwa. Puspos ng paggalang at matimyas na debosyon sa pagdiriwang ng banal na misa. Inaanyayahan niya ang maraming kababaihan at kalalakihan na mapalapit kay Jesus sa sakramento ng Eukaristiya sa pamamagitan ni Padre Pio. Lakas loob po akong dumudulog sa inyo na ipagkaloob po ninyo sa akin ang biyayang ito. Amen. O Diyos, ibinigay mo po sa santong si Padre Pio ng Pietrelcina, isang kapuchinong pari, ang malaking karangalang makibahagi ng katangi-tangi sa pagpapakasakit ng inyong anak. Ipagkaloob mo po sa akin sa pamamagitan ng panalangin ni Padre Pio, ang biyayang tunay ko pong hinihiling. Ganoon pa man, ang tangi ko pong hiling ay mamuhay ng naaayon sa kamatayan ni Jesus at ang marating na maluwalhati ang kanya ring muling pagkabuhay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen.
Santo Padre Pio ng Pietrelcina, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
Magandang tanghali po sa inyo lahat, mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ipinapaalam din po namin na mula sa main arc entrance, tayo po ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang Clego o Clean as You Go sa pambansang dambana. Paalala po, huwag iwanan ng kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikaapat, palagi po nating tandaan ang pambansang dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maginda ng ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Maraming salamat po. Ang lahat po'y magsiluhod sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperata para sa kapayapaan. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Francisco at Santa Jacinta Marto ng Fatima, ipanalangin niyo kami. Santo Padre Pio, ipanalangin mo kami. Berhen ng mga biyaya, ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, ipanalangin mo kami. O Panginoon, magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna po lahat.
Ang lahat may magsitayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Santa Maria at siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao at nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong Panginoon. Manalangin tayo. Panginoong aming Diyos, kasihan manawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit. Alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, ipanalangin mo kami. O Panginoon, magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang lahat po ay sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal ni Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap nitong 40 araw na paghahanda at sa lakas na dulot ng iyong salita, ipagkaloob mong maitalaga namin sa iyo ang banal na pagtitimpi ng aming buong pagkatao upang kami yung laging marapating magkaisang diwa sa aming pagdalangin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Nagsalita si Moises sa mga tao, "Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Ngayon nga'y itinuturo ko sa inyo ang mga tuntuning ito upang sundin. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito, ang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Ang aling bansa ang may tuntuning kasing inam ng mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon. Ngunit kaiingat kayo, ang mga bagay na inyong nasaksihan ay huwag ninyong kalilimutan o ipagwawalang bahala habang kayo'y nabubuhay. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, purihin mo Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na naluluwat. Purihin mo Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ay binigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo Jerusalem, ang Panginoong butihin. Magsitayo po lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito
at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Kung inyong babalikan ang ating first reading, ang sinabi po sa unang pagbasa, sabi, "Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo." Mga kapatid, ngayong araw po na ito, ang ating mga pagbasa ay paalala ng ating Panginoong Hesukristo sa atin na hindi po sapat na alam lamang ninyo yung susundin natin sa Diyos, yung commandments, yung kanyang mga utos. Maganda kung alam po ninyo. Maganda kung alam ninyo ang dapat gawin, ang dapat hindi gawin. Pero mas mahalaga na ito'y isinasabuhay ninyo. Mga kapatid, napakadaling sabihin, "Father, alam ko na yan. Alam ko yung 10 Commandments. Alam ko yung ginagawa ko. Alam ko yung dapat kong gawin." Pero mahirap po gawin ito kapag wala pong nakatingin. Mahirap na mahirap gawin ito na walang nakatingin. Kung kayo mag-isa sa trabaho, mag-isa kayo sa bahay, mag-isa kayo sa eskwelahan, ayun po ang mga lugar kung saan matitest ang inyong obedience, matitest ang inyong pagsunod sa ating Panginoon. At mga kapatid, inyo pong tatandaan po ito, ang inyong galaw, nakikita yan ng marami, ang inyong pananalita, naririnig yan ng marami. Siguro hindi nyo na napapansin, pero ang inyong mga mannerism, ang inyong mga desisyon, nakikita yan ng nakararami. Tatandaan ninyo, ang bata, kapag sinabi mo sa kanya, hindi pa yan matututo na huwag magsinungaling. Kapag sinabi mo huwag ka magsisinungaling, laging sasabihin mo ang katotohanan, kailan matututo ang bata noon? Kapag nakita niya ang magulang niya na nagsasabi ng katotohanan palagi. Napakahalaga. Ang inyong mga katrabaho sa trabaho, matututo maging mapagpasensya kapag nakita nila ang senior nila, ang mga kasamahan nila ay mapagpasensya din po sa trabaho na hindi nagbe-breakdown under pressure. Doon po natututo ang karamihan. Kaya ngayong araw na ito, mga kapatid, napakahalaga na inyong malaman na ang inyong buhay, ang inyong karanasan, yan po ang bigay sa atin ng Diyos para tayo ay matuto. Mahalaga na alam ninyo ang commandments. Mahalaga na alam ninyo na susundin dapat ito. Pero nakikita ito sa mga mas maliliit na bagay. Dapat nakikita sa inyong pagtupad sa mga pangako. Promise, gagawin ko yan. Diba? Oo, promise, mamaya aking gagawin, pangako, di ba? Dapat kayo'y tinutupad ninyo ang inyong mga pangako. Dapat nakikita din po sa inyo na kayo'y nagpapakabuti o nagbibigay ng kabutihan sa inyong kapwa. Nang sa gayon, nakikita ng maraming tao, ay, yung taong ito, matuwid, mabuti, hindi rin nagsisinungaling. Dapat tayong lahat din ay pinipili magpatawad kahit sa kaliit-liitang bagay. Di ba po? Lagi po tayo nandito sa simbahan o kaya lagi po tayo nagdarasal. Pero kapag ang ating anak ay natulak ng hindi sinasadya, susugurin na natin agad ang magulang. Di ba? Hindi muna tayo makipag-usap. Napakahalaga na ganito ang ating ginagawa. Kaya mga kapatid, magandang tanungin natin sa ating sarili, saan sa buhay natin ngayon natin mas ganap nating maisa sa buhay ang mga utos ng Diyos? Saan sa buhay kaya natin ngayon? Paano sa buhay ko ba pag ako'y nagmamaneho?
Nasusundan ko ba ang kalooban ng Diyos? Kung paano ko kausapin ang aking asawa, nasusundan ko ba ang utos ng Diyos? Ang aking pamilya, kung paano ko sila tratuhin, nasusundan ko ba ang kalooban ng Diyos? Ang mga hindi ko kilala, yung mga nasa kalsada, kung paano ko sila tratuhin, yun po ba ay nasa kalooban ng Diyos? Kasi kahit gaano kalaki o kaliit na desisyon na inyong gagawin, ito'y pagkakataon na maipakita ninyo at maisabuhay na sumusunod kayo sa kautusan ng Diyos. Hindi lamang sa inyong mga salita, kundi sa gawa. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga panalangin at alay ng iyong sambayanan at kami ipagtanggol mo sa mga ligalig sa buhay, pakundangan sa paghahain ngayon ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong kinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu,
gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sambahin ang
hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isa sa gwapong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway pabanalin ng aming pinagsaluhan sa hapag ng banal na pakikinabang sa kapagiging dapat namin sa mga pangakong ibibigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran na pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maginda ng ating Healing Bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, mga kapiyo, malugod namin kayong inaanyayahan sa isa sa Gawan Lakbay Parokya sa darating na March 26, araw ng Huwebes.
Tayo ay maglalakbay sa 7 simbahan sa Archdiocese of Lingayen Dagupan, lalawigan ng Pangasinan. Ito ay nagkakahalaga ng 3,500 piso. Para sa mga detalye at pagpapalista, makipag-ugnayan lamang sa ating opisina. Ang pagpapalista ay hanggang March 14 lamang. Halina't sama-sama tayong maglakbay habang nagninilay sa daan ng krus ni Jesus. Ika-4, bahagi ng ating mga pangkwaresmang gawain, mayroon po tayong pagdarasal ng istasyon ng krus tuwing araw ng Biyernes sa 3 ng hapon. Ang mga aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ika-5, ipinagbibigay alam po sa lahat na ang tanggapan para sa ating mga pamisa at car blessing ay inilipat na sa ibabang palapag ng belfry o kampanaryo. Ika-6, sa darating na March 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ng Santo Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon, patuloy nating ipagkakalob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program, dental at eye check-up at acupuncture. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo't higit ng mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pangkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservations. Simula March 23, sa tulong ng Blesses Diagnostic Laboratory at PhilHealth Yakap, magkakaroon na rin tayo ng libreng blood test, kabilang ang blood sugar, kolesterol at creatinine. Para sa detalye at pagpapalista, makipag-ugnayan tayo sa opisina at hanapin si Miss Bernadette. Dalhin lamang ang PhilHealth ID o anumang government-issued ID. Ika-7, ipinagbibigay alam sa lahat na ang pambansang dambana ay makikiisa sa National Simultaneous Earthquake Drill bukas March 12 sa ganap na 3 at kalahati ng hapon. Inaasahan ang pakikiisa at pakikilahok ng lahat ng naririto sa nasabing pagsasanay upang maging handa sa oras ng sakuna. Maraming salamat po. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 2 ng hapon. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mamakapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon. Sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahe, dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.